Itong paraan na to na ibibigay ko sa inyo ay siguradong makakatulong sa inyo kasi ako natulungan din ako nito sa mga gigs ko na nag-fail. Hey guys, Gab Munoz here again and welcome to another guitar stuff video na to. So anyway, meron lang akong gustong i-share sa inyo na idea or tip na na-discover ko lang. Kung meron man kayong mga ganitong guitar pedals, kahit anong guitar pedals dyan, basta powered siya ng 9 volts battery, sa mga worst case scenario to. Yan, para sa mga low budget or walang budget or nasiraan ng power adapter sa mga guitar pedals nila, lalo na sa gumagamit ng ganitong multi-effects pedal like yung mower na GE100 na powered siya ng 9 volts. Itong paraan na to na ibibigay ko sa inyo ay siguradong makakatulong sa inyo kasi ako natulungan din ako nito sa mga gigs ko na nag-fail yung mga power adapters ko. Dati kasi yung ginagamit ko ito sa gig yung multi-effects pedal. Yung problema dito sa probinsya kasi kulang yung mga establishments dito na nagbebenta ng mga music stuff dito. So kailangan ko mag-order online, which is medyo hassle sa aking part, lalo na kung kailangan ko rush na makabili. Meron akong naisip na solusyon sa sobrang pag-iisip ko dati ng paraan kung ano yung pwede kong gawin na magkaroon lang ako ng power adapter sa multi-effects pedal ko. Bigla ko lang na-discover to guys. Yung mga old modems pala natin na ginagamit sa internet, powered pala siya ng 9 volts. Doon ako napaisip na kung 9 volts yung power input niya, ibig sabihin, yung adapter niya, 9 volts. Buti na lang, meron akong nakita dito. Ito yun, no? Nung tinagnan ko talaga, 9 volts yung output niya, yung power output niya. Which is, yan yung kailangan na power input ng mga guitar pedals natin. Mostly ng mga guitar pedals natin. Lalo na sa mga multi-effects pedals like yung mower and sa mga analog pedals natin, mostly talaga mga 9 volts. Yung iba naman, tumataas yung voltage. Pero hindi naman lahat. Agad-agad ko siyang trinay. Tapos, nung kinabit ko siya dito sa mower ko, ayaw gumana. Ayaw gumana. As in talaga na-frustrate na naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May gig kami pagkakinabukasan. Anong gagawin ko? Tapos, hindi ko lang alam kung bakit. Pero bigla akong napunta sa topic na polarity ng kuryente. Parang sinearch ko lang yun na bakit ayaw gumana ng power adapter ko sa guitar pedal ko. Tapos biglang pop-up yan na about sa polarity. Dapat kailangan natin tignan yung polarity ng guitar pedals natin and yung power adapter natin. Kasi dito yung polarity, yung pinakauna, hindi ko lang i-explain ng detalyado kasi hindi ako marunong sa ganito, hindi ako electrician. Yun, yung polarity kasi niya is yung pinakauna is plus sign, positive. Tapos, parang letter C siya, may bilog sa gitna. Yan, tapos yung next naman is negative. Tapos, nung tinignan ko yung polarity ng power adapter, yung una niyang polarity is negative yung una. Tapos, next naman is yung letter C na may marking sa gitna din. Tapos, last yung positive. Kumbaga, hindi sila magkatugma. Baliktad sila. And, doon ko na-discover din yung reverse polarity na pwede pala nating i-reverse yung daloy ng kuryente papunta sa device natin. Yan, buti na lang na-discover ko yung reverse polarity na kailangan lang pala natin ng parang extension wire na ikakabit lang natin dito para i-reverse niya yung daloy ng kuryente papunta sa device natin. And yun, nakabili ako. Ito pala yun. Dito natin ikakabit yung power adapter natin, tapos ito na yung pinaka plug na natin papunta sa pedal natin. Ibig sabihin, pag naikabit na natin yung wire na to, mare-reverse na yung polarity niya. Imbis na negative to positive, magiging positive to negative na yung polarity niya, ng kuryente niya. Same na dito sa multi-effects pedal ko. Nung trinay ko, yun na, umilaw na yung effects pedal na to. Yun lang pala yung solusyon. I know parang basic lang to, pero ang saya lang sa part ko kasi wala akong alam sa mga ganyan. And bigla ko lang siyang na-discover sa sobrang atat na ako na magkaroon ng bagong power adapter para mapagana ko na yung pedal na to dati.
And hanggang ngayon, hindi ko pa siya tinatapon, hindi ko pa siya dinidiscard kasi malaking tulong to sa akin. Anytime, in case of emergency, pwede ko siyang gamitin. Diba? For example, ikaw lang yung tipong one pedal lang yung ginagamit mo, like distortion lang talaga yung ginagamit mo. Meron kasi mga pedal na hindi battery powered, walang lagayan ng battery. So, kailangan lang talaga ng power adapter. For example, masira yung power adapter mo. Diba? Tapos wala kang budget pambili ng bago, at least alam mo na kung saan ka makakahanap ng posibleng libre lang na power adapter. Yun lang, kasi bibili ka ng reverse polarity na cable. Diba? Pero at least makakamura ka ng sobra. Diba? Pero hindi natin alam, baka meron din kayong reverse polarity cable dyan sa bahay nyo. Hindi nyo lang alam kung ano yung itsura, hindi nyo lang alam kung para sa ano yung ganitong wire. Diba? So, that's all, and sana makatulong yung video na to. Gabon News here, and see you on the next video.